Good morning po sa atin lahat. Happy Friday. At ngayon nga po ay magbibigay tayo ng reaction dito po sa vlog ni Mr. Binti Boy. At ito nga po ay si Bugi, yung anak ni Nanay Los, kung natatandaan niyo po mga kapatid. At ito nga po pala ay nag-asawa na at ito nga ay pangalawang anak na pala po ni Bugi. Ayan po, na nasa hospital po si Mr. Binti Boy at tumawag daw po si Bugi na humihingi ng tulong dito kay Mr. Binti Boy. Kaya alam naman, kilala po naman natin na si Mr. Binti Boy, iyan ay talaga pong agaran na tutulong po yan kahit sa anong paraan. Kaya po mga kapatid ay nakakapaghanga po ito si Mr. Binti Boy dahil alam naman natin na talagang sadya po na matulungin. Iyan po ay ilang kalinga partner dating key boys, 'di ba? Na makikita natin na talaga nandiyan yung pagtulong niya, 'di ba? Kaya alam niyo mo mga kapatid, yung mga ganito ay inahangaan ng karamihan dahil sa katagal-tagal nga po nang nandiyan siya sa Kalingap ay nagsulo na at matatawag na natin talaga siya ay kalinga partner, 'di ba? Ito po ang mga tularan ng mga matatagal na diyan sa Kalingap na halos po ay dekada na. Halos po ay tubuan na sila diyan na ng lumot, 'di ba, mga kapatid? Ito po ang tinutularan, hindi yung pag napuna, mga kapatid, ay karaming mga ampalaya na akala mo ay talagang dinudurog ang kanilang inahangaan, 'di ba? Para sa akin po mga kapatid, ang tagal-tagal niyo na diyan sa Kalingap. Mga Kalingap partner, pagbigyan niyo naman yung mga baguhan, 'di ba? Yung mga baguhan na talaga naman nagsisimula pa lang. Pero kung ang tagal niyo na, like nandiyan po sa Kikalinga Prab, dati kay Kuya Bal, nawala ay napunta kay Kalinga Prab dahil wala na masyadong matabang sisip-sipin kay Kuya Bal. Di ba? Ganun lang po. Ngayon po, ang gagaya nito po kay Mr. Binti Boy na kahit papaano naman gumagawa siya ng paraan para po siya ay makatulong. Yun talaga ang tunay na charity na ano man po yung kaya niyang ibigay. Kagaya niya po nga to, si Bugi ay tinawagan si Mr. Bintiboy para po umingi ng tulong dahil po ay nasa emergency nga po yung kanyang asawa at muli daw pong manganganak. Ayan, pangalawang anak na yata ito ni Bugi. Kaya naitanungan ni Mr. Bintiboy kung ano ang pakiramdam ang pangalawang yung dumating ang pangalawang anak, sabihin po daw ay nakakatakot pa rin, na kinakabahan pa rin, di ba? Kaya mga kapatid, sa totoo lang, ang pag-aasawa din po talaga, kailangan po yan nakaplano. Hindi yung uro-urada po na mag-aasawa dahil lalo na po kung tayo ay walang stable na trabaho. Pero ganun pa man, nandiyan na po yan, ay nandiyan si Mr. Bintiboy na handa po siyang damayan at tulungan. Kaya nakakahanga po talaga itong si Mr. Bintiboy na hindi po talaga umaasa sa mga viral, di ba? Kaya para sa akin mga kapatid, ganito po ang sinasaladuhan na talagang pinalalawak po ang kalingap, di ba? Kaya para sa atin po, dapat yung may mga malalaki ng channel ay pagbigyan naman po yung mga baguhan, di ba? Kagaya kila J. Brad, di ba? Mga baguhan po yan. Kailangan po naman yan talaga yung talagang suportahan dahil yan po ay talagang nakakaawa po naman ang buhay, ang kalagayan po talaga nila J. Brad. Dapat po yung mga nandyan na talagang linulumot na dyan sa Kalingap ay dapat naman po ay medyo umagwat-agwat para hindi masyadong lumutin, 'di ba? Kasi kapag nabalot na kayo ng lumot, mahirap na po 'yan linisin. Tandaan niyo po mga ngayon po ay dito nga po ay Kalingap Tata ay maraming ampalaya. Mm. Ano daw at anak ko daw ay matanda na kisa sa ay nako, hindi ko linalait si Kalingap Tata dahil yun ay style ni kahit talaga ni kaya Kalingap Tata 'pag napansin ay nagiging tulala. At marami nga po nagsabi na pinangungunahan ko daw, ano daw ako, boss ni Tata. Hindi.
Nandiyan lang kami para pumuna ng mga dapat punain. Hindi naman sana kami dahil alam mo 'pag once si Kuya Val ang nakapuna, iyan ay aarangkada na po ang mga galamay ni Kuya Val, 'di ba? Pero ano naman ang sinabi ko kay Kalingap Tata, wala naman, ina-advice ko lang na kung gusto niyang ituloy ang kaniyang, tawag doon, love team ay pakinggan niya yung panawagan ni Kuya Val. Iyon lang po, inuulit lang namin para mapalaganap lahat, 'di ba? At ito po ang gayahin mo, Kalingap Tata, si Mr. Bidney Boy na nagsulo na, 'di ba? Kaya wag po tayo yung masyadong kung napupuna ay magiging tulala. Sa totoo lang mga kapatid dito sa social media, ang dami kong nasari-sari ng mga usapin, kaysa ganyan, kung talagang kaming defender kami ni Kuya Bal, wag ilalagay ang monetization. Bakit pa kami magkuda ng kuda dito sa harapan ng camera sa mag-YouTube pa kung hindi namin nag-aangad ang kumita, 'di ba? Ako po ay talaga po sinasabi ko rin sa inyo, aminado po ako, hindi ako magpatumpik-tumpik pa. Kailangan ko rin po ang views para po ako ay maraming matutulungan pa, 'di ba? At sana po ay tayo po ay wag masyadong mga kapalastikan yan, mga kalukuhan yan. Kung hindi nyo sasabihin yung hindi ko kailangan ang views at papatayin ko ang monetization ko. Bakit? Palagay niyo ba tayo dito naririto tayo ay kumuda ng kumuda na walang saysay? Ano yun? Tsunga-tsunga lang. Ako po ay hangarin ko rin po na magkaroon ng views. At marami po tayong matutulungan. Um, Pandagdag yan po sa mga itinutulong natin dahil kung marami po tayong kikitain, mas nakakatuwa po, di ba? Mas marami tayong mabibigyan ng pansin. Pero po yung gaya niyan, kung talagang may pamilya din po ako, yung iyan po ay kung mayroon man akong kinikita at may trabaho akong mabuti na makakapagbigay, iyon po ay hindi sapat na itutulong natin. Dahil siyempre may pamilya din tayo, may mga tinutulungan din tayo, may magulang pa rin po akong sinusustintuhan at yan ay talagang iyan ay hindi ko kaya pong pakalimutan ang ating magulang. Ako po ang talagang nagsusustento diyan sa dalawa kong magulang na sana naman po ay siyempre alam natin, tanggap naman natin na pag kinuha na ng may kapal dahil hiram lang natin ang buhay. Pero ang lagi kong pinanalangin, wag naman sana ngayon, di ba? Kailangan pa namin ang magulang namin kahit po ay sila ay may mga edad na dahil ang papa ko 89, 79, ang mama ko 73. Ayan po ay kailangan ko po na siyempre walang maanak na gustong mawala ang kanyang magulang. Kaya nandiyan tayo, di ba? Kaya sa totoo lang po talaga ay nakakatuwa po at nakakahanga po yung patuloy na mga ganito pong tumutulong na kagaya kay Binti Boy, Mr. Binti Boy. Ayan, suportahan po natin dahil siya po talaga tahimik lang talagang tumutulong bilang isang kalinga partner. Ito po ang tularan natin, di ba? Na anumang oras na kailangan siya ng mga taong nangangailangan, agad po yan na talagang lumulusob. Ayan o, siya na po ang umako na bumili ng gamot dahil wala naman daw po palang pera si Bugi. Paano yun kung wala si Mr. Binti Boy, di ba? Question po po yun. Di ba nakakaawa po yung sila yung pupunta ka sa ospital na walang-wala ka, ay talaga nakakadurog po ng puso at parang bibigay sa iyo ng doktor na, oh, ito bilihin mo. Ay kung wala kang pambili po, papaano po? Di nga. Yun po, dyan ang mahirap dyan sa ang ospital natin. Lalo na kung ospital ng gobyerno, ay lalo na naman po pumunta ka sa private, lalo naman po nga ang mangyayari. Imbis ka na maliligtas ay mamamatay ka na rin po sa bill ng hospital, di ba?
Kaya alam niyo po, ang karamihan po sa mga mahirap namamatay na lang po na hindi nalulunasan po ang kanilang sakit dahil po lalo silang magkakasakit dahil po 'yan sa bill ng ospital. Sobrang mahal po ng, ah, kalagayan diyan sa Pilipinas yung 'pag nagpa-ospital ka, nagkasakit ka, takot ka talagang pumunta sa ospital diyan dahil alam naman natin ay pira po talaga ang kailangan na para mabuhay ka. Yung po diyan ang isa sa hindi magandang sistema po ng Pilipinas. Dito po, na-ospital ka, okey lang, ang mga gamot halos libre, tapos, bibigyan ka ng resita ng gamot, yun po ay, ipapasa mo lang yun po, ticket lang po ang kailangan. Kaya dito, hindi masyadong nakakatakot na tayo po ay magkasakit dahil kami po, ang gamot namin dito, abot kayang nabibili at ang ospital po dito hindi ka magbabayad, 'di ba? Wala kang iisipin na magkano ang babayaran ko ng bill, gusto ko ng lumabas, nagmamadali kang lumabas dahil yan po sa bills ng hospital. Pero dito po, kahit tumira ka ng hospital, hangga't hindi ka pinalalabas ng doktor, huwag kang mag-alala po, 'di ba? Kaya tayo po mga kapatid, yung kagaya nga dito kay Boogie na ang pangalawang anak niya na daw po yun, sabi ni Mr. Binti Boy at kinausap nga si Boogie nung tinawagan siya, ay sabi niya, "Anong pakiramdam mo, ganito na pangalawa na ang anak mo, anong nararamdaman mo?" Eh, natatakot pa rin po siyempre, 'di ba? 'Di ba? Kaya tayo mga kapatid sa totoo lang, huwag tayo masyadong mga ampalaya. Kung napapansin tayo kagaya po dito kay Kalingap Tata na napansin at ayun nga po ay sa pangunguna ni Kuya Bal, ay marami talagang ampalaya, Diyos ko po. Ay wag natin pairalin yung gano'n, kung napansin po yun, eh, ano alam ko naman yung mga ano mayang mga ang daming-dami account na, "Oh, matanda ka na ano ka boss ni Kalingap Tata," yung mga gano'n. Pero hindi nila alam kung patuloy po na hindi pupunain ay lulumutin at lulumutin 'yan, mapupuno ng lumot, mahirap na po 'yan malinis, 'di ba? Kaya hangga't po na kaunti pa lang, hindi na kailangan sabihin, sa simula pa lang, isipin na, 'di ba, na, "Ay hindi 'to pupuwede sa kalingap," 'di ba? Maghanap tayo ng sarili natin, 'di ba? Dapat gano'n. At kung para sa akin ay bahala kayo. Kung yun ang gusto niyo yung gano'n na lagi kayong napapansin, bigyan natin ng respeto po si Kuya Bal Santos Matubang at Kalingap Rob. Sabihin natin, "Ay respeto namin si Kalingap Rob at ang laking pagmamahal namin kay Kuya Bal, nasaan yung pagmamahal niyo?" 'Di ba? Kung mahal niyo ang Mal Santos Matubang, ano't ano man mangyari, nandiyan kayo sa, nakakapit kay, Bal Santos Matubang, 'di ba? Kaya marami pong salamat at suportahan na lang natin si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob at sa kanyang mga love team na Danjoy Kilig Overload. Shout out po sa inyong lahat mga sisikoy at ayun nga si Kanuli, suportahan po natin Kanuli Vlogs. Ayan, bago pa lang po ang channel niya, suportahan po natin at para naman po tayo ay makatulong at para naman pong maraming matulungan siya. Dahil si Sis Helen, yan po ay isang sponsor po, big sponsor po sila ng Joy Kilig Overload. Thank you so much sa inyo na mga nagsusuporta dito kay Joy at kay Dan. Yan. Masasabi ko lang po, suportahan natin si Ruel of Malalag, si Rochelle, at ito ang dapat natin tingnan. Si Ruel of Malalag kahit saan, parang yan Bal Santos Matubang, na hangga't may matutulungan siya, pupuntahan at mapupuntahan natin. 'Di ba? Ito po si Kalingap Jumar. Imagine, may mga charity din po siya, no? Kaya po tayo, wag tayo masyadong ampalaya pag napansin. Nandiyan ka na, linulumot ka na sa kalingap, eh hindi ka pa rin po gumagapang. Dapat yun yung lumot, hindi lang doon naka-stay. Ang lumot dapat yan po ay lumalaki, 'di ba?
Kung linisin man, mahihirapan na. Talagang yung sa kalam na talaga. Eh, kaya lang, hanggang doon lang sa ah, isang anggulo yung lumot ninyo. Kaya dapat po yung nandiyan sa kapaligiran ni Kalinga Prab ay pagbigyan nyo naman yung mga baguhan para naman po gaya din yung umasinso din at lumaki din ang kanilang channel, no? Huwag masyadong sakim, 'di ba? Huwag masyadong punuin ang bulsa, 'di ba? Kung medyo mayroon na rin pong laman ang bulsa, ay umagwat-agwat na at pagbigyan na po ang iba, 'di ba? Para mas maganda naman po. Dahil nandito tayo sa pagtulong, paglingap, 'di ba? Huwag yung magpayaman sa kalingap. 'Di ba? Yun lang po. Totoo lang po ang sinasabi ko. Diyan sa mga kalinga partner at alam natin diyan, wag pong magagalit yung alam naman ninyo na hindi kayo tinatamaan sa sinasabi ko. Ito para in general po ito doon sa mga taong nakapaligid sa kalingap, mga partner na linulumot na diyan na wala naman pong balak na umano yon umalis. Dapat naman pagbigyan naman, hindi naman kayo pwedeng ipagtabo yan ni Kalinga Prap at lalong-lalo na si Kuya Bal. Nagpaparinig si Kuya Bal. 'Di ba? Kaya suportahan po natin si Mr. Bentiboy at panoorin po natin ang video niya. At no skip ads, ayan po tayo mga kapatid ay malaking bagay po tayong mga viewers na pinanonood po ang bawat video ng sinusuportahan natin. 'Di ba? Kaya maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang dito na lang ang ating reaksyon kay Bogie na anak ni Nanay Los at ito nga nakadalawa ng anak. Kaya batang-bata pa ni Bogie, nagkadalawa na po ang anak niya. Kaya po maraming salamat sa inyo. Patuloy na pagsusuporta po dito sa ating mga kababayan na mga mahihirap at lalong-lalo na po doon sa mga sponsor na talagang napakabuti nyo talaga na hindi kayo nagsasawa na sumuporta po dito sa mga kaibigan natin na talagang sasabi natin na yung mahihirap po talaga, no? Ayan, si Bogie po yan, no? Na nininervyos nandoon pa daw sa loob ng emergency room yung anak, yung asawa na nanganganak. Ayan. Ayan po mga kapatid, hindi na po ako magano. Maraming salamat po sa inyo at suportahan po natin si Mr. Bentiboy. Bye-bye yun. We love you so much. At shout out po kay Cell TV PH. Patuloy mo lang yan, bet. Talagang gumagaling ka na talaga. Hanga ako talaga sa iyo, Cell TV PH. Tuloy-tuloy lang. At banat bagsik, sana naman makinig ka sa akin. At ito nga po ay patuloy po lang tayo dito sa Kalingap. At tayo yung maging ampalaya dahil alam naman natin na sa pagtulong lang tayo. Huwag tayo yung karambulan. Ayan, yung mga alam naman natin na may mali tayo, accepted po na nagkakamali tayo. Ano? Maraming salamat at hindi tayo ay mamamatay pag tayo po ay inaccept natin na nagkamali tayo. Ayan. Bye-bye. We love you. Happy Friday po at shout out po sa aking mga viewers na nagmamahal po kay Malo de los Santos. Thank you so much sa inyo. Mag-iingat po kayo at malapit na po ang Pasko. Merry Christmas sa inyong lahat. No? Thank you so much. Bye-bye.